sakit ng ulo, pagkahilo. Ang mga bagay na ito ay madalas na konektado sa hindi pantay na paggana ng mga kalamnan sa leeg. Madalas, ang mga kalamnan na nagpapataas ng balikat, ang trapezius na kalamnan, ay laging nasa pulikat, laging napapagod. At ang paggalaw ng mga kamay, kahit anong gawin mo, halimbawa kapag may inaangat ka, imbes na gumana ng pantay-pantay ang lahat, ang deltoid na kalamnan ay nagsisimulang magdulot kapag ito ay naninigas ng tuloy-tuloy na pulikat sa kalamnan na nagpapataas ng balikat at sa trapezius na kalamnan. Ibig sabihin, ngayon ay tatalakayin natin kung paano nga ba maalis ang tuloy-tuloy na pulikat ng mga kalamnan sa leeg. Hindi pantay ang pag-unlad ng leeg na kalamnan ng tao. Madalas mahina ang mga extensor nito. Labis na naninigas ang trapezius at ang kalamnan na natataas ng balikat. Kaya dito madalas may paninigas at pulikat na nadudulot ng pananakit sa batok. Dahil dito, napapagod ang leeg, sumasakit ito, nagkakaroon ng hilo, sakit ng ulo, at humihina ang memorya. Lahat ng ito, sa kasamaang palad, ay kasabay ng lahat ng prosesong ito. Ngayon, tatalakay natin ang isang hanay ng mga ehersisyo kung paano ito maalis. Kung paano natin magagawa na kasabay ng deltoid na kalamnan ay may isasama ang mga galaw. Hindi itong mga itaas na kalamnan ng leeg. Dahil madalas na napapagod ang mga gilid na kalamnan ng leeg, ito ang itaas na trapezius. Ang mga kalamnan na nagpapataas ng balikat sa iba't ibang uri ng bigat at kapag gumagalaw ang ulo, kahit sa static na posisyon at kapag gumagalaw ang mga kamay. Ibig sabihin, anumang pisikan na galaw ng kamay at ulo pwedeng magdulot ng sakit ng ulo. Dahil sa ibabang bahagi ng mga kalamnan, ito mismo ang ibabang trapezius, gip ng trapezius, pati na rin ang latissimus dorsi ay nawawala ng tono. Kahit na sila ay developed, hindi sila nakakakilos agad para mag-contract. Ngayon, tatalakay natin ang mga ehersisyo para matutunan nilang makasabay at makilaho sa tamang oras. Bahagi lang ng buong set ng ehersisyo ang gagawin natin. Ang kabuuan ay nasa link sa description, pati ng oras ng bawat ehersisyo. Mas mahaba iyon kaysa sa video na ito. Kaya naman, gaya ng kaya ko, napakahaba ng video na ito. Pero para sa mga literati, panoorin ninyo doon kasi doon detalyadong ipinaliwanag ang lahat. Gagawin lang natin ang bahagi nito at gagawa pa tayo ng iba pa. Tatalakay natin kung paano alisin ang pulikat sa bahagi ng tendon helmet, sa bahagi ng kalamnan sa sentido, at sa mga kalamnan mismo ng ulo na maaari rin magdulot ng sakit. Ayan na mga kaibigan, panoorin ninyo ang pangunahing bahagi ng mga ehersisyo sa link na nasa description. Nandun ang kumpletong set para sa mga kalamnan ng leeg, pati na rin sa mga kalamnan ng buong balikat at leeg collar zone. Parang sa klinika, sinasabi nila sa inyo, tara na. Una, ikukwento ko sa inyo ang isang nakakatuwang karanasan mula sa aking practice. May isang pasyente na nagbahagi ng ganitong kwento habang ginagamot namin siya. Hindi ko na maalala kung ano. Siguro ay ang kanyang ibabang likod. Ikinuwento niya na pinoproblema niya ang matitinding pananakit ng ulo. Mga sakit ng ulo na halos araw-araw niyang nararanasan. Nagsisimula ito sa kanya tuwing hapon. Sumasakit ang ulo niya sa bandang batok at sa gilid ng sentido. Palaging nag-iibang sakit. Medyo nahihilo rin siya. At iba't ibang paraan nang sinubukan niyang gamuting ito. Pero wala talagang nakatulong. At minsan, dumating ang panahong iyon. Nangyari ito noong magulong dekada 90, kung kailan laganap ang banditismo at madalas sa mga sagupaan ng mga mafia. At sa hindi ko na matandaan o alam na dahilan, mas eksakto, nakipagsuntukan siya sa isang tao at hinablot ng kalaban niya ang buhok niya ng ganito at hinila. At sa sandaling yon, narinig niya ang pagkalutong ng tunog. Akala niya, napunit ang isang malaking kumpol ng buhok niya. Pero nang tiningnan niya, nandun pa rin ang buhok niya. Pero malakas talaga ang tunog ng pagkalutong. At ang pinaka-interesante, natapos ang away siyempre sa pagkakasundo. Nagkaayos na sila at naging magkaibigan na sila ng matagal na panahon. Malamang, posible. Hindi alam kung sino ang nanalo.
Pagkatapos na nangyari, matapos ang tunog na yon, pinaka-interesante, nanatili ang lahat ng buhok sa kanilang lugar. Dito, mas maganda at mas mahaba pa ang tubo ng buhok kumpara sa ibang bahagi. Pero tuluyang nawala ang pananakit ng ulo niya. Naisip mo ba, bakit kaya nakakaroon ng ganitong tanong at? Ano yung tunog na yon kung hindi naman buhok ang nabunot? Ang totoo niyan mga kaibigan, ano ba ang meron sa ulo ninyo? Halos lahat. Pero sa tingin ko, lahat talaga ay may helmet. Tingnan ninyo, nasa ilalim ng buhok ninyo, may helmet dyan. Yung tinatawag na litid na helmet. Kung halimbawa, mahili ka sa motorsiklo at pinara ka ng pulis, tatanungin ka niya, nasaan ang helmet mo? Pwede mong sabihin sa kanya, meron akong litid na helmet. Nasa ilalim ng buhok ko. At baka palayain ka niya. Pero malamang, hindi rin. Ito ay isang bahagi ng katawan na matatagpuan sa pagitan ng dalawang grupo ng kalamnan. Pero masasabi rin na ito ay parang isang kalamnan na konektado ng isang patag na litid na bumabalot sa itaas na bahagi ng iyong bungo. Sa likod, meron tayong magkapares na kalamnan sa likod ng ulo. Ibig sabihin, nandito siya. May piraso ng kalamnan dito at dito rin. May piraso ng kalamnan mismo sa likod ng ulo mo. Hindi ito masyadong aktibo at sa ilang tao, hindi ito kayang mag-contract. Ngayon, susubukan natin kung kaya ba nitong gumalaw sa inyo o hindi. Sa harap naman, nandito ang magkapares na kalamnan sa no. Alam yan, kapag nagko-contract ito, lumalabas ang mga pahabang guhit o linya sa no nyo. Gaya ng kapag itinaas nyo ang kilay nyo para magpakita ng emosyon. Halimbawa, pagkagulat o pagkadismaya. Halimbawa, pwede niyong itaas ang parehong kilay o isa lang gaya nito. Ito ay kapag nagugulat kayo, mas kitang mga guhit, halimbawa. O kapag tumitingin kayo gamit ang isang mata lang. At itong kalamnan na ito ay may dalawang bahagi. Sa harap ay frontal, sa likod ay occipital. At pinagdugtong ito ng isang tendon na parang helmet na patagang itsura na bumabalot sa ibabaw. Maaring, at malamang sa ganitong pangyayari, noong sinubukan siyang iangat mula sa lupa sa pamamagitan ng paghila sa buhok, at maaring dun siya iniangat at itinapon kung saan. Sa sandaling yon, nagkaroon ng pag-relax sa bahagi ng tendon helmet na yon. O baka may bahagi doon na may spasm. At nagkaroon ng pag-relax at pagbuti ng pagigting ng aponeurosis ng anit na nagdulot ng pagluwag ng sakit ng ulo. Siyempre, ito ay natutulak sa atin na mag-isip na may koneksyon talaga ang sakit ng ulo sa lahat ng prosesong ito. Kaya mga kaibigan, ano pa ba bukod dito, ano mga kalamnan pa ang meron tayo sa ulo na kasali rin sa pagbuo ng sakit ng ulo? Ang malaking temporalis na kalamnan, nandito sa gilid, sa kanan at kaliwa, meron kayo niyan. Kabilang ito sa mga kalamnan para sa pagnguya. Kasali ito kapag numunguya ka, kapag pinipisil mo ang iyong mga ngipin, malakas itong kumikilos. Meron itong iba't ibang direksyon ng mga hibla. Depende kung nasaan ang posisyon ng panga, maaring isang bahagi o ibang bahagi ang mas gumagana. At interesante rin ito sa anatomya. Ang kakaibang katangian sa anatomya ay ganito. Ang litid na parang helmet ay narito. At ang fascia, ito ay parang pambalot. Parang case na bumabalot sa kalamnan ng sentido. Sila ay matatagpuan dito, magkatabi, at ang fascia ng kalamnan ng sentido ay nagsisimula mismo sa litid na parang helmet. At madalas sa lugar na ito, sa pinagdugtungan ng dalawang estrukturang ito, nagkakaroon din ng mga bahagi na limitado ang paggalaw. Nagiging sanhi ito ng pagkapuwersa ng ilang mga tissue at ito ang nagdudulot ng sakit ng ulo. Gayun din, maaaring magdulot ito ng paninikip ng mga kalamnan sa leeg. Aling kalamnan sa leeg kapag nanikip ay nagdudulot ng sakit ng ulo. Binububuo ang grupong ito ng suboccipital na kalamnan ng maiikling kalamnan sa pagitan ng unang bertebra at batok, unang at ikalawang bertebra, at ikalawang bertebra at occipital na buto. May ilan doon? Ilan?
At paano? Kapag sila ay labis na na-stress, sa sandaling yon ay lumilitaw ang pananakit ng ulo sa batok. At gayon din, hindi nakakaroon ng ubo, kundi pagkahilo ang nararanasan. Kapag iniikot o biglang itinaas ang ulo, maaring maranasan ng ganitong pulikat na nagdudulot ng biglang hilo, pagkawala ng malay, at pagkakatumba. Ang pagkapubersa ng trapezius na kalamnan ay nagdudulot din ng pananakit ng ulo, maaring sa batok o kaya naman sa bahagi ng sentido. At ang pagkapuwersa ng kalamnan na nagaangat ng talim ng balikat na nagsisimula sa unang 4 na bertebra at nakakabit sa sulok ng balikat. Ito ang pangunahing dahilan ng sakit ng ulo. Anong dapat gawin para ito mawala? Sa bawat kaso, kailangan ng tiyak na paraan, tiyak na mga hakbang. Pero dahil maaring hindi mo eksaktong alam kung ano at bakit nakakaroon ng sakit, Maaari mong subukan ang lahat ng sabay-sabay at pagkatapos ay piliin kung alin ang mas makakatulong. Kaya, magsimula tayo sa tendon helmet. marami na ang sumusubok hilahin ang kanilang ulo ng ganito. Tumigil kayo, maawa kayo sa inyong mga ugat ng buhok. Hindi na kailangan gawin yan. Anong una nating susubukan? Sa simula, kailangan nating tingnan kung maganda ba ang paggalaw ng ating helmet ng litid. Para dito, ilalagay mo ang mga kamay mo sa mabuhok na bahagi ng iyong ulo. Magsisimula ka halos sa lugar kung saan tumutubo ang buhok mo, para sa mga meron pa nito. Kung wala ka ng buhok sa bahaging yon, alalahanin mo na lang kung saan sila dati tumutubo. Maaring dito na sila nagsisimula ngayon, o baka dito pa talaga, syempre. Pero tandaan mo, tingnan ang mga litrato mo nung bata ka ron. Ilagay muna ang kamay mo sa gitna. At simulan mong igalaw ang balat ng ulo mo papunta sa likod. Dito, paatras at paabante. Tignan mo kung saan mas magalaw ang balat ng ulo mo. Maaring mas magalaw siya papunta sa harap at mas mahirap igalaw papunta sa likod. O kaya baliktad. Pagkatapos, subukan mong igalaw sa kanan at kaliwa. Maaring may asymmetry. Isang direksyon mas magalaw, sa kabila mas mahirap. O kaya, hindi siya makagalaw sa kahit anong direksyon na mas malala pa. At sa ganitong paraan, kailangan mong dumaan sa gitnang linya ng iyong ulo. Ganito lang, sa buong palibot, sa buong ekwador na ito. Ang iyong bunga. Ibig sabihin, umabot muna sa tuktok ng ulo. Suriin sa 4 na direksyon. Ito ay pasulong, paatras, at pakanan, pakaliwa. At sa ganitong paraan, sa gitnang linya, parang dumadaan ka. Ilagay mo agad lahat ng daliri mo para mas malaki ang sako. Gawin mo ito ng ganito. Paatras, paabante. Dumaan ka sa gitna. Ganyan lang, paatras at paabante. Markahan agad ang mga lugar na maganda o mahirap ang galaw ng balat. Sa ilang bahagi, halos hindi talaga gagalaw ang balat mo. Dito sa bahagi ng batok na buto. Sa karamihan ng kaso, ito ay kapansin-pansin, lalo na sa mga lalaki. Dito, may umbok o bukol sa batok na buto. Pero sa ilang mga kaso, maaring hindi ito masyadong kapansin-pansin. Pero kahit paano, medyo nahahawakan pa rin. Ito ang lugar kung saan nakakabit ang fascia. Ang fascia ng leeg. Dito mismo, mula rito nagsisimula, pati na rin ang ilang bahagi ng mga kalamnan, pati na rin ang mga fascia ng iba't ibang kalamnan ng leeg. Ibig sabihin, ito ay isang bahagi dito. At malapit sa bahaging ito, kadalasan ay may problema sa paggalaw. Karaniwan, sa simula pa lang, mahirap igalaw ang bahagi sa ibaba at gilid nito. Ibig sabihin, unang gitnang linya at tinitingnan mo ang mga bahaging mahirap galawin. Sa susunod, kailangan mong tandaan ang mga ito at matutunan mong pagtrabahuhan ang mga bahaging ito sa iba't ibang direksyon. Ibig sabihin, una ay pasulong at paatras, sa kanan at kaliwa. At maaari kang gumawa ng paikot na galaw. Ibig sabihin, sa isang direksyon, gumawa ka ng 10 ikot sa kabilang direksyon naman. Halimbawa, sige, pag-usapan natin sa isang bahagi. Halimbawa,
Nahanap mo ito sa bahaging ito. Isang bahaging mahirap igalaw. Minsan, maaaring masakit ito. At anong gagawin mo? Una, gagawa ka ng 10 galaw paabante. 8, 9, 10. Tapos na. At ginagagawa mo ang galaw sa paraang pagkatapos mong gumawa ng galaw paabante. Halimbawa, papunta rito. Pinanatili mo ng 1 o 2 segundo ang kamay sa posisyon, tapos ibinalik ang balat mo. Gumawa ka ng 10 ganitong galaw paabante, pagkatapos gumawa ng 10 galaw paatras, 10 galaw pakaliwa, 10 galaw pakanan. Ibig sabihin, inusog mong balat, hinawakan saglit, siya kay binalik. Ganon din sa kabilang direksyon, pakanan at pakaliwa. Sunod, gumagawa ka ng paikot na galaw sa isang direksyon. Ibig sabihin hindi sa ibabaw ng balat. Parang iniikot mo lang ang mga daliri mo. Pero ang kailangan mo talaga ay i-fix ang balat mo at igalaw ito kaugnay ng iyong bungo. Sa isang direksyon, igalaw. Sa kabilang direksyon, igalaw. At kung nakakaramdam ka ng kahit anong kirot habang ginagawa ito, ibig sabihin, tama ang ginagawa mo. Sa mga susunod na ulit bukas o sa makalawa, kapag inulit mo na ito, mas kaunti ng kirot at mas magiging maluwag ang paggalaw. Maaring marami-rami ang mga ganitong bahagi. May mga lugar na mas malaki ang galaw kaysa sa iba. Ibig sabihin may mga bahagi na ganon. Halimbawa, dito sa bahagi na mas malapit sa batok, dito sa lugar na medyo mas mataas sa mismong buto ng batok, dito kadalasan mas maluwag ang paggalaw. Mas malaki kaysa sa ibang bahagi. Sa lugar na ito, dito mo rin pinatutuunan ng pansin ang lahat ng bahaging ito gamit ang paikot na galaw mula sa isang gilid at sa kabila. Madalas dito talaga nangyayari. Dahil sa ibang bahagi, mas kaunti ang paggalaw ng balat at ng litid na saplot sa anit. Sa lugar na mas malaki ang paggalaw, nabubuo ang pamamaga, kaya dapat pagtuunan ito ng pansin para matanggal ang pamamaga. Sa buto ng batok, madalas dito sa mga lugar na malapit sa mastoid na umbok, dito malapit sa tainga. Dito rin, mahina ang paggalaw. Kulang. Kaya dito rin, igalaw mo pakaliwa, pakanan, paitaas, pababa. Lahat ng ito ay kailangang pagtuunan ng pansin. Ibig sabihin, itong mga bahaging mahirap igalaw. Ngayon, ang kalamnan sa no at ang kalamnan sa batok ay madalas nakakaroon ng disbalanse sa pagitan nila. Dahil mas aktibo ang kalamnan sa no, dito sa harapan. Palagi mo itong ginagamit. Maliban na lang kung na-injection na muna itong mga lugar na ito ng botox. At sa likod naman, ang kalamnan sa batok mo ay halos hindi aktibo. Ngayon, paano mo malalaman kung kaya mo ba itong gamitin? Mga 10% ng mga tao ang kayang igalaw ang kanilang mga tainga at sabay na gawin ang ganitong galaw. Ibig sabihin, mismong bungo, itong mabuhok na bahagi ng ulo, kita mo, medyo kaya niyang umatras ng kaunti. Ayan, umaatras siya. Dahil sa pag-igting ng kalamnan sa batok, kapag tense ito, nagre-relax naman ang kalamnan sa no. Kaya ang una, kung marunong kang gumalaw, ang unang hersisyo ay gawin mo ang galaw na ito. Pinatigas mo ang mabuhok na bahagi ng ulo, paatras ng bahagya, hawakan ng segundo, tapos i-relax. Ulitin ang pinatigas at i-relax. Kung hindi mo magawa ang galaw, tutulungan mo ang sarili mo ng kaunting galaw ng mga kamay. Ibig sabihin, pinatigas mo at gamit ang kamay mo ay itinutulak mong paatras ang buong mabuhok na bahagi ng ulo mo. Kung talagang hindi mo alam kung anong dapat higpitan, gamitin mo na lang ang mga kamay mo at igalaw mo paatras ang balat. Ginawa mo ang galaw, tapos pasulong, pasulong, paatras, pasulong, paatras. Ibig sabihin, igalaw-galaw mo lang. Maaring may mga tao na kayang igalaw ang helmet ng litid, hindi lang pasulong at paatras, kundi pati pakanan at pakaliwa. Pero wala pa akong nakilalang ganon. Ibig sabihin, ito yung galaw natin pasulong at patras sa magkaibang direksyon. At ang pangalawang galaw na kailangan gawin ay ang paggalaw ng buong mabuhok na bahagi ng ulo, ng balat, pakanan at pakaliwa. Ayan, igalaw ninyo. Igalaw sa isang direksyon. Hawakan sandali.
Tapos, igalaw naman sa kabilang direksyon o hawakan din sandali. Ang susunod na mahalagang bahagi ay ang lugar kung saan nakakabit ang aponeurosis ng anit at kalamnan sa sentido. Dito, sa bahaging ito, napakaraming mga bahagi na talagang nakakaapekto sa pagbuo ng sakit ng ulo. At itong mga bahaging ito ay kailangan mo ring suriin sa magkabilang panig. Dito, kadalasan ay magandang paggalaw. Pero may mga bahagi na masakit at naninigas. At pinoproseso mo ang mga ito sa iba't ibang paraan. Kung malakas ang sakit, so unang beses na gagawin mo ito, halimbawa, nakahanap ka ng masakit na bahagi dito, pindutin mo lang ito at hawakan mo lang. Kung hindi na masyadong malakas ang sakit, maaari kang gumawa ng 10 hanggang 15 paikot na galaw sa isang direksyon at 10 hanggang 15 paikot na galaw sa kabilang direksyon. Ganito mo lang dadaan ang isa-isang lahat ng mga bahaging ito. Ito ang bahagi sa pagitan ng buto ng sentido at ng aponeurosis ng anit. Pwede mo ning imasahe mismo ang kalamnan ng sentido. Para magawa nating imasahe ang kalamnan ng sentido, Берем. gamitin natin ang massage roller. Pwede rin bola pero mas malakas ang epekto. Kung bago ka pa, mas okay magsimula sa massage roller. Tumayo tayo malapit sa pader. Tumayo. Ilagay ito sa ganitong paraan at simulan ang ganitong galaw habang minamasahe ang mismong kalamnan. Bahagyang itulak ito paabante, tapos bahagyang paatras. Sakto, matatamaan mo rin ang tamang bahagi. Kung may mga bahagi ng pagkakabit ng aponeurosis ng anit sa temporal na fascia na mas masakit, magtagal ka ng kaunti sa mga bahaging yon. Gawin mo ito sa isang bahagi. Pagkatapos ay lumingon ka at gawin din ito sa kabilang bahagi. Pwede mo ring gawin ng pareho habang nakahiga. Ganon din. Pwede mo rin itong subukan ng nakatayo kung iyon ang mas komportable para sa'yo. Ang pangalawang paraan ay gamit ang bola. Mas magiging mas tiyak ang epekto nito, dito mo rin pinagtatrabahuhan ang lahat ng mga bahaging ito. Sa una, huwag mo munang gawing masyadong matindi. Dahil kung may mga trigger points ka doon at naistorbo mo ang mga ito, pagkatapos ng mga unang ganitong proseso, maaring magdulot ito ng sakit. Pwede mo itong subukan kapag sumasakit ang ulo mo. Ganito ang masahe ng temporalis na kalamnan. Lalo na itong nakakatulong kapag ang sakit ay nasa bandang sentido mo. Ayan. No at batok na mga kalamnan. Ito rin ang parehong roller na kinuha mo, inilagay mo na, at minamasahe mo rin ang buong bahagi ng no na ito. Pagkatapos, ang lugar na iyong nagsisimula ang buhok mo, o kung saan dati nagsisimula, sa isang direksyon din. Kaunti rin sa kabilang direksyon. Sa magkabilang panig, pinagkatrabahuan mo lahat ito. May kosmetikong epekto ka rin. Pagkatapos, ilalagay mo sa batok. Ibig sabihin, hindi sa ilalim ng batok dito, kung saan dati nating pinagtatrabahuhan ang mga kalamnan sa ilalim ng batok, kundi direkta sa mismong batok, kung saan naroroon ang mga kalamnan ng batok. At ibig sabihin, sila mismo ay nasa mismong batok sa ulo. Maaari mong pagtrabahuhan ang kalamnan sa isang gilid lang. Sa kabilang gilid din, maaring may matagpuan kang mga mas masakit na bahagi. Doon, medyo magtatagal ka ng kaunti. At ang mga lugar na ito ay dahan-dahan mong minamasahe sa ganitong paraan, sa magkabilang panig. Pwede mo ring gawin ito gamit ang bola. Mas magiging mas malakas at mas tiyak ang epekto nito. Dito, pwede mong hanapin ang masakit na bahagi. Huminto ka doon at idiin mo muna sa isang bahagi, tapos sa isa pang bahagi. Pagkatapos, sa paglipas ng panahon, pwede mo na rin itong gawin habang gumagalaw, kung hindi na ito masyadong masakit. Ibig sabihin, ganito lang ito ginagawa. Kadalasang tumatagal ang pulikat sa mga kalamnan na ito. Kasi kapag minamasahe, kadalasan ang minamasahe ay ang trapezius na kalamnan, pati na rin ang mga kalamnan sa leeg. Pati na rin itong mga bahagi sa mismong bunggo. Minsan, hindi pa yon natatrabaho at nananatili ang trigger point doon.
Sige, ngayon. Gawin pa natin ang isang ehersisyo. May oras pa tayo. Para ma-relax ang trapezius, ang kalamnan na nagpapataas ng balikat. Mga ehersisyo sa pag-unat ay may panandaliang epekto dahil madalas na may pulikat sa mga kalamnan na ito. Nangyayari ito kapag masyadong umaabante ang ulo o dahil umaabante ang mga balikat o dahil habang gumagalaw ang braso. Ang deltoid na kalamnan ay laging kasabay na gumagana ng trapezius at ng kalamnan na nagpapataas ng scapula. Paano matatanggal lahat ng ito? Sige mga kaibigan, para magawa ito, kailangan niyo ng resistance band. Ikakabit niyo ito sa itaas ng pinto. Ganito ang paraan. Dahan-dahan, siguraduhing maayos ang pagkakabit nito. Tatalikod kayo sa pader. Ang goma. Hawakan niyo sa kamay, ganito ang paraan. Hilahin ninyo para magkaroon ng tamang pagkakaunat. At sa posisyong ito, gagawa na kayo ng galaw papunta sa gilid. Dito. Bahagyan ninyong iusog ang mga paa paabante. Sumandal kayo sa pader. Gamit ang balakang. Dapat din nakadikit ang puwitan nyo sa pader. At ang mga balikat, hanggang saan kaya? Narito ang mga paa sa harap. Ngayon, mula sa posisyong ito, gagawa kayo ng galaw paabante. Papunta rito. At pabalik. Gumagalaw kayo paabante at pabalik. Sa galaw na ito, kusang gumagalaw dahil nagsisimula ng gumana. Dahil sa galaw na ito. Dahil hinila mo pababa. Dito, ang bigat ay naililipat na sa mga kalamnan na matatagpuan, masasabi nating sa ibaba ng kasukasuan ng balikat. Ibig sabihin, kapag gumalaw ka paabante, ang kalamnan sa dibdib kasama ng deltoid na kalamnan ang gagana. Ang paggalaw, paabante at paatras ay ginagawa ng gitnang deltoid na kalamnan na laging medyo tensyonado. Kapag umaabante, ang harap ng deltoid ang kumikilos. Pag paatras, likod na bahagi naman ang gumagana. Kung gagawin natin ang galaw na ganito, kasabay ding gagalaw ang itaas na trapezius at mga kalamnan na nagtataas ng balikat. Madalas nasusobrahan sa trabaho, kaya kahit malusog na tao ay gumagawa ng maraming ganitong galaw. Magkakaroon siya ng pulikat sa kalamnan na nagtataas ng balikat sa itaas na trapezius. Ano ang dapat gawin para maiwasan ito? Para mas gumana ang ibabang trapezius habang ginagawa ang galaw na ito, ganito ang tamang pagtayo. Hilahin natin ang goma. At ngayon, kung kaya, subukan nating abutin ng pader gamit ang ating mga siko o mismong mga palat. Pagkatapos, ibalik ang mga kamay sa harap. Kita nyo, buong oras nakaunat ng ganito ang goma. At dito, makikita natin na kasabay ng deltoid na kalamnan, mas nagsisimula ng gumana ang hindi na itaas na bahagi ng trapezius. Ang ibababang bahagi ng trapezius. Sa sandaling igalaw pa atras, automatikong magsasama ang ating mga balikat dito. Hindi mo kailangang pilitin na idikit ang ulo mo sa pader. Hayaan mong bahagyang nakausli ang ulo mo paabante. Pero ang mga balikat dapat nakadikit sa pader. At ang kuwitan. Ayan. Dito, gumalaw ka pabalik, pasulong. Kapag ginawa mo ito kahit 10 ulit lang, mararamdaman mong sumisikip na ang mga kalamnan mo. Ibabang trapezius. І це Narito ang ibabang bahagi ng trapezius. Dito banda. At ang likurang deltoid. Ayan. At dito inuulit mo ang galaw na to, gumagawa ka ng 10 ulit, tapos magpapahinga ka. Ang pangunahing tensyon ay mararamdaman mo sa pagitan ng mga balikat sa ibabang bahagi, kahit mas mababa pa sa ilalim mas sulok ng balikat. At ang likurang deltoid ay sasali rin sa galaw na ito. Ang galaw na ito, ang ehersisyong ito, ay maaari mo ring gamitin kung ang leeg mo ay napagod o masakit. Kung ang sakit ng ulo ay nasa batok, maaari mo rin itong subukan at tingnan kung makakatulong. Pinaparelax nito ang trapezius habang pinalalakas ang deltoid na kalamnan. At ang pinakamahalaga, nabubuo nito ang tamang pagkakasunod-sunod ng galaw. Ibig sabihin, sa sandaling itataas mong iyong braso, ang unang gagalaw ay hindi ang trapezius na kalamnan, kundi ang deltoid na kalamnan.
Kaya nitong itaas ang iyong braso nang hindi na kailangan ang mga kalamnan na ito. Ibig sabihin, magpapahinga ang mga kalamnan ng balikat. Malaking tulong ito para sa mga taong laging naninigas ang mga kalamnan dito sa bahaging ito. Sa halip na tensyon dito, magkakaroon ng tensyon sa pagitan ng mga talim ng balik at sabay na makakatulong ito sa iyong postura. Kaya mga kaibigan, ngayon natutunan natin kung paano sabay na mag-relax ng mga pagod na kalaman sa leeg at palakasin ang mga bahagi na hindi pa masyadong nade-develop. Nakakatulong ito ng mabuti sa ating leeg, ulo, at pati na rin sa daloy ng dugo sa utak. Ulitin ko mga kaibigan, mas detalyadong lahat ng ehersisyong ito sa link sa deskripsyon. Panuorin at subukan ninyo. Ang buong set ng mga ehersisyo na sinimulan natin dito ay makikita nyo ng buo doon para sa lahat ng kalamnan, sa harap at likod. May mga ehersisyo rin para gumana hindi ang mga kalamnan sa leeg na nasa itaas, kundi ang lower trapezius at latissimus dorsi upang hindi ma-overload ang kalamnan sa leeg. Sige mga kaibigan, hanggang sa susunod na episode. Nasa link sa baba, tingnan nyo sa description at gawin nyo.